This show is brought to you by Fingerprint Apparel. From stylish and comfortable shirts, make a statement. Fingerprint Apparel. Links down below. Thank you so much for being a part of this podcast, and now back to the episode. Chill Chill Talk. Talks. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. So, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So, I am your host, PJ, and for the first time, after a few years, a few months, we decided na magkaroon na ng video interview, so you can catch more interviews with our guest sa ating Facebook page as well as Spotify. And swertehan tayo because sa pinakaunang pagkakataon, ang unang guest natin for this kind of format is one of the best or one of the top rising rappers here in Daet Camarines Norte. So Jeff, I just call you Jeff. Yes, definitely. Jeff, so thank you again for accepting this invitation to be a guest dito sa podcast episode na ito. And for the benefit of our audience, can you introduce yourself and small background sa'yo? Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala si Jeff Grecia, tubong Daet Camarines Norte. At ginagawa ko lang yung gusto ko. Sinishare ko yung music ko sa tao, and yun. So for sure, ang pinakaunang itatanong ng karamihan is that, ano yung panahon na nasabi mong gusto mong maging rapper? Kasi iba ang pagiging rapper sa gusto kong maging singer. Parang it's a different genre talaga, di ba? So, sa'yo, ano ang naging starting point mo sa ganun? 2015, di ko pa talaga siya nalalaman na para siya sa akin. Naengganyo lang ako nun mag-freestyle dahil dun sa friend ko na from Manila din siya. Iba yung scene sa Manila eh. Kalat yung eksena dun. So, may hip-hop. That time, ang genre ko is, more on rock. Tapos, punk rock, ganyan. Kasi nag-skate din ako yan. Gusto kong pakinggan eh. Then, after nag-college ako, yung nasa Manila na ako, yung nagkaka-jam kami. In-introduce niya ako sa mga freestyle, sa mga YouTube na nanonood kami freestyle battle. Naengganyo ako. Tapos nag-spit ako. Kaya mo pala eh. Sabi niya sa akin, kaya mo pala eh. Ang galing mo naman tol. Kasi di ko alam talaga. Kasi kusa na lang din siya naglalabas ko anong maisip ko. Then yun, doon ko naengganyo magsulat. Pinatuloy ko na siya. 2015 and hanggang ngayon. Diba? So usually ba, pagdating sa rapping, ano ang pinakaunang dapat matutunan? Like, Narinig mo ako? ay, isa pa. Okay. So sa pag-aaral or pagsisimula sa rap, ano ang mas dapat unahin? Yung ability mag-create ng lyrics o yung tono sa pagra-rap? Para sa akin lang ha, tono. Kasi, may mga taong kayang magsulat, pero out of tune, hindi nagsasabay sa tempo, offbeat kung tawagin. And okay lang naman yun para sa iba kasi nag-spit ka lang, pero para sa akin talaga kailangan mo muna tono eh. Kasi paano ka sasabay sa music, 'di ba? Paano ka sasabay sa music, paano mo ilalapat yung mga dapat ilapat na lyrics, gano'n. So kaya tono muna. Sa pag-discover mo sa tono mo sa rap, anong pinagkaiba ng pag-aaral nun kumpara sa pag-aaral lang ng regular ng pagkakanta? May pinagkaiba ba or halos parehas lang sila? Sa pagkanta naman kasi iba eh. More on melody. Sa rap kasi more on poetry. Kasi nag-originate talaga ang rap sa mga black, 'di ba? So ang basically in-express lang nila that time yung sarili nila. So rap is a form of expression. So yun, in-express lang namin yun. So talagang kung how you feel, talagang yun lang yung nilalabas sa... Oo. Kasi I think one of the criticisms, one of the feedbacks ng mga tao is that parang all raps sound the same. Oo. So, diba? Usually, ano ang say mo sa mga ganong sinasabi ng mga tao?
Di kasi mawawala yun eh. Di kasi mawawala yun yung pagkokopya-kopya. Sa music, normal yung pagkokopya. Iniiba lang nila yung mga certain bale. Parang nire-revise lang nila. And para sa akin, ganoon lang din ginagawa ko eh. Pero dinadagdagan ko siya ng add-ons. Kasi kailangan may ano ka eh. May tatatak sa'yo na okay siya pala ito, si Jeff Gresha pala ito. Ganito yung flow niya. Kasi pangit kung magkakatunog nga kayo. Yun, di maiwasan yun. Yun yung sabi. Kasi parang to add to that sinabi mo kanina, so parang how would you differentiate an artist like Andrew E. compared kay Sinyo, kay La Basilio? So ano ang ginigauge natin para ma-identify yung unique characteristic ng isang rapper? Si Andrew E., iba kasi yung prime niya. Nakikita ko din, nanonood ako, magaling siya mag-freestyle. Lalo na yung prime niya, nasa Japan pa siya. Pero iba-iba yung mga music taste na sinasabi nila na sa tao. Kasi si Sinyo, battle rapper yan. Si Andrew E. kasi old school rap, mga legend. Tapos yung mga, ngayon may mga modern na din. Iba-iba. Habang tumatagal, nag-e-evolve yan. Meron nga binabash nila ngayon yung mumble rap. Hindi nila maintindihan. Kasi mga mumble yung mga words nga. Binabash nila yun. Pero para sa akin, kailangan nilang intindihin yun eh. Kasi music pa rin yun eh. Music pa rin. Maging open lang tayo. Kasi yun nga, sabi ko, nag-e-evolve. Hanggang tumatagal, e-evolve pa yan, nag-e-evolve. So bale, before we jump into more rap, kasi may madami akong gustong itanong sa rap na hindi ko natanong kay Kuya Chan, kay Sir Chano Wolfgang. So let's focus about you. Ano yung experience mo na first time mong ikaw ay nag-rap sa isang public audience? Yung unang gig mo as a rapper? Unang gig ko. Dito din yun sa dati, sa Wild Shots. Ginanap dyan sa Pasig. Malapit lang siya dito sa Rustic. Under siya ng Under 8. Yung Under 8 kasi, sila yung movement na expose yung mga artists sa larangan nila. Different, katulad ng music, graffiti, basta nililibot nila. Okay ako sa movement na yun. Kudos sa inyo mga bros. Solid yun. And nag-start nga ako dyan. So Wild Shots yun. Kasi kung tutuusin ang mga rappers pagdating sa mga concerts or even intermission numbers, parang sa mata ng tao, bago siya compared sa yung mga kakanta, sasayaw, or maybe even yet magmamagic eh. So, what do you think is the uniqueness ng rap sa artist industry natin? Ano ang flavor na nabibigay ng rap na hindi kayang mabigay ng mga ballads, ng mga dances, or ng mga songs na familiar ang karamihan? Hindi maibibigay nila is yung versatility. Kasi sa rap, kailangan mong makuha yung crowd control ng tao. Kailangan mong ma-hype sila. Kasi kaya nga nagra-rap para ma-hype sila eh. Kung magra-rap ka naman ng sad songs, kailangan mo kasi yakma pa din talaga sa tema. Yung hindi nila sa ballad kasi formal sila eh, 'di ba? Formal sila. Itong sa rap naman kasi is nagsimula siya talaga sa mga black. So yung culture niya is hindi nagugustuhan ng mga dating tao kasi akala nila ganyan yan. Wala kang matututunan dyan, puro masasamang salita. Hindi nila alam, ina-express lang nila yung mga nararamdaman nila. Kasi parang to add to that, kasi karamihan puro mura yung naririnig. Especially kung rap battles, unang maririnig is mura. So parang sa industry pa, nire-regulate nyo pa yung ganun? Or as long as gusto mo magmura, sige lang, mura ka lang? Hindi. May kanya-kanya yan eh. Yung mga ganun type ng rapper kasi is parang sa akin, wala eh. Kasi puro bad words lang naman ini-spit nila eh. Mas kailangan yung pumili ng rapper talaga na magaling sa pagpili ng mga salita, ng words, kung highfalutin ba siya, kung gaano kalalim. Kasi kung
puro mura lang, wala kayong matututunan talaga dyan eh. Kasi one time, share ko lang kasi recently si Papa ko naging fan ng Flip Top Battles. Tapos one time lagi ko naririnig na may isang magaling na hindi ko na kilala, super galing niya magsalita, din yung kalaban niya puro na lang mura. So sa isip ko ay talo na to kasi wala na siyang ibang masabi kundi tangay na, ayun ka, pangit ka. So parang hindi naman naglalait na siya nun eh. So parang to add sa following question ko sa'yo, Jeff, ano ang ginagawa mo para mas mapalalim pa ang vocabulary mo sa paggawa ng mga lyrics? Magbasa. Kailangan yun. Di lalawak yung vocabulary mo kapag di ka talaga nagbabasa eh. So usually, ano ang mga hilig mo basahin pag hindi ka masyado busy? Ako kasi ang ginagawa ko, nanonood ako ng Netflix. Yung mga words na hindi ko alam, sinusulat ko yan. Tapos, inaano ko sa dictionary. Turo din yan ng tatay ko eh. Para sabi sa akin, kung gusto mong hindi ma-bored, tapos gusto mong lumawak vocabulary mo, gawin mo is manood ka ng movies. Pero yung mga subtitle, yung mga salita, i-write down mo kung hindi mo talaga maintindihan. Para lumawak yung kaalaman mo kaysa nanonood ka lang dyan, ganyan. Okay, so far, anong mas prefer mong i-rap? English or Filipino? Kaya ko both, pero mas talaga ako sa Filipino eh. First language ko yun eh. Anong pinagkaiba ng delivery ng English rap and Filipino rap? Kasi yun nga, parang to give emphasis sa mga audiences na ang tingin lang sa rap ay parehas lang naman. So for sure, may distinction ang dalawang kinds of rap na yun. Well, sa Tagalog kasi, madali na lang siyang ilapat kasi doon ka sanay eh. Kaysa sa English, medyo nag-a-adjust pa. Kasi hindi ako ganun ka-fluent, inaamin ko. Hindi ako ganun ka-fluent sa English. Then, kailangan mo talagang i-match yung tono, kung saan ka babagsak, saan mo ilalapat, kailan ka titigil. Kapag Tagalog kasi, nakikinig ka mostly OPM, mga common. Pero habang tumatagal, kapag ginawa mo siya na ginawa, masanay ka na lang din eh. Yes. Tapos, ano tawag nito? Isa rin sa nagustuhan ko sa rap is that ang ganda ng blending ng rap. Pag maganda ang verse at maganda ang chorus. So, as a rapper, ano ang kagandahan ng ganung presentation ng rap? Kasi karamihan ng mga raps ng nasa Philippines ay may verse na puro rap, then may chorus na very catchy. Then halos lahat ng mga kanta ng rap ay ganun lagi ang formula. So sa tingin mo, Jeff, ano ang special sa ganung format ng rap natin dito sa bansa? Well, depende sa rapper yan, sa artist, kung paano nila i-apply yung pag-blend ng mga different forms ng music. Katulad nga nun yung sa may rap na verse, may kanta. Kapag ni-apply mo yun, nakuha mo yung kiliti nun, solid yun. Kasi, o para siya sa lahat eh. Kasi hindi lang may rap, may kanta na. Madami makaka-appreciate ng lalo. Mas okay yun. I think one of the best example nun is yung, hindi ko alam yung title, pero yung chorus for sure kilala ng lahat. Yung Saan Ka Punta. Oo. Saan Ka Punta to the muna hanggang ngayon. Kay Nick Makino and kay Flo G. Yeah. Pag tinatanong ko sa estudyante ko, saan ka pupunta? Yun na yung sinasagot nila. To the moon. Oo, to the moon. Sige, to the outside ka na. Sinasabi natin. So, since you were, ngayon ba ilang years ka na ba nag-rap? Nagsulat ako 2015, pero nag-release ako ng kanta is 2019. So, bale 3 years, 19, 20, 3 years. Yung first release mong song, gaano katagal mo pinagbabaran yung pagsulat ng lyrics as well as the melody ng first song mo? Yung sa Gahama noon ng contract, 1 week siya nasulat. Yung pagsulat ko naman kasi depende din talaga sa mood. Nasa mood talaga yan. Kasi may time na kapag napakinggan mo yung music, tas nasa mood ka, madali na lang yan. Kasi kusan lalabas yan eh. Lalo na kapag yung sinusulat mo is base sa karanasan mo, di ka mawawalan yan. Kasi ikaw yun eh, hindi mo ginagawa yung mga salita. Kapag ginawa mo lang yung mga tema na sinusulat mo, madidrain ka kasi hindi ikaw yun eh.
Kaya, yun. Yun ang ano. Yung anong pinagkaiba ng yung nagsusulat ka na ng lyrics at the same time, sinasabayan mo na siya ng beat at melody? Ang ginagawa ko, una beat, kuha akong beat sa YouTube. Ganun naman ginagawa ng ibang mga nag-start kuha lang sa YouTube. Ganun din ginawa ko nun. Ang ginawa ko is, imbes na lapatan ko na agad siya ng words, pinapakinggan ko muna siya. So, katulad may beat na, tas sasabayan ko paano magko-construct ng ng line, like susundan ko lang parang ganun, susundan ko lang na, tas yung bawat bagsak isusulat niya yung salita, like bakit mo ginawa, di ba? From ginagawa ko siyang salita, bakit mo ginawa, parang ganun. So parang nilalagay mo ng intonation yung beat na naririnig mo. Okay, so that's parang gandang style yung diba? ganun, Kasi, ano tawag na to? Pag yung nag-try ako dati mag-rap, pero ang pinapanood ko lang dati na rapper si Eminem. So para ang mindset ko noon, once na kaya mo magpasa ng mabilis, magsalita ka ng mabilis, magaling ka na mag-rap. Pero eventually, na-realize ko, hindi pala pwede. Kasi kailangan, yun nga, yung tono mo ng pagkanta. Kasi lalabas lang na parang galit ka lang. Diba? And as to continue pala sa next conversation natin, as one of the artists, local artist, Bicolano rapper na meron tayo, gaano kalaking influensya sa'yo si Kuya Chan, si Chan O Wolfgang na naging guest sa podcast na to before? Si Chan kasi late ko na lang din yan nakilala. Last year lang din ata. Solid yan kasi sinusuportahan kami niyan kasi may mga damit siya na nagbebenta siya. Yung mga damit niya kasi isang gaganda. And para makatulong siya sa mga artists is kapag may music video kami tulad ko, magsabi ka lang sa kanya, tutulungan ka niyan. Ito bro, pwede mo itong hiramin, pwede mo itong i-ano sa music video mo para may maganda kang damit. Solid yun. Ganun dapat yung mga sinusuportahan din tao. Suportahan mo yung sumusuporta sa'yo. So parang sunod-sunod na talaga siya, diba? So parang sa suporta, parang obligado, di naman sa obligado, very thankful tayo kay Sir Alvin. Hi Sir Alvin, so naging guest natin last episode. Dahil sa kanya, ALM management, nagkaroon tayo ng chance mag-usap ng ganito kasi for sure hindi kita madaling nahanap nun kasi hindi nga ako familiar dito sa mga artist sa Cam Norte, tapos ang nakita ko lang si Kuya Chan, then eventually sabi ni Sir Alvin, interviewin mo si Jeff. Tapos yun na, nagkaroon na tayo ng ganitong usapan. Okay yun. Maglaking tulong din yun. Dapat talaga may taong sa atin nagko-connect din talaga. Kasi sayang nga yung yung mga potential na andito sa atin Yes. Diba? And given na ang diet ay very small, maliit lang talaga ang diet. Maliit lang. Pero punong-puno ng mga talento. Yes. Diba? So parang additional fun fact sa ating guest si Jeff, you are also a student. Yeah. Diba? So for sure, alam mo na ang susunod na itatanong ko. So how do you balance yung ano mo as a student, life mo as a student, life as a rapper, and a content creator? So, kwento ko lang, nag-graduate na kasi ako ng college. Then, nag-take ako ng medicine. Nag-second year lang ako. Sinubukan ko muna kasi bago ko sukuan Kasi bakit mo susukuan kung hindi mo pa sinusubukan? Wala mangyayari. Kaya sinubukan ko muna, pasok ko medicine. First year, naipasa ko, wala akong bagsak. Sabi ng nanay ko, patuloy mo ganyan. Nararamdaman ko talaga, dito para sa akin mo Parang, sige na, push mo lang. Hanggang sa pinush nila ako mag-second year, naka-second year ako. And naglowa kasi ako, may tagilid ako isang grade dun Surgery yun Hindi ko makakalimutan yun. And doon ko na napaisip na ako kasi bibiro din ang tuition sa medicine Kailangan masasaktan ka sa presyo. Para saan inisip ko, ipapatuloy ko, gusto mo ba yan? Kasi kung ipipilit mo lang yung sarili mo dyan, hindi talaga walang mangyayari. So ang ginawa ko,
para suportahan ako ng nanay ko din sa music ko. Sabi ko, suporta mo lang ako sa music ko, ma. Kasi naniniwala ako sa sarili ko na maabot ko yan. Kasi kapag naniniwala ka talaga, tas gusto mo, ginagawa mo yung binibigay mo 100% mo, makakamit mo talaga yan, naniniwala ako dun. So, sabi sa akin, kaysa wala kang ginagawa dito, puro ka mag-music, kaya mo enroll ka sa Mabini, mag-nursing ka. So, nagtitake ako ngayon ng nursing. And na-credit naman ibang subject, so ireg ako. May first year, second year, third year ako na subjects. Then, papatuloy ko pa din kasi gusto niya din talaga magkaroon ako ng lisensya eh. Siyempre, yung mga magulang gusto lang din yan sa iyo yung best para sa iyo. Gusto din yan na magkaroon ng stabilized job. 'Di ba? Kasi hindi lagi, kailangan mo ng backup plan. Yes. Lagi. Kailangan mo ng plano sa buhay. Kasi kapag hindi, mangangapa ka pa nangyari na yung mga bagay na hindi mo inaasahan eh, 'di ba? Kailangan prepared ka. So yun, after nun, eto, grind lang ako. Habang nagme-music, binabalance ko yun sa ACADS. 'Di ba? Tulad ngayon, kapag may bakanteng oras, basa ka lang kasi sa college kasi basta nag-aaral ka, papasa ka naman talaga eh. Oh, ganun naman talaga. Papasa ka naman talaga eh. Saka experience na din. Tagal ko na kaya yan. So parang anong tawag nito? May sense of wisdom ka na compared sa mga classmates mo ngayon sa college. Oo. Na kung yung iba ay nag-struggle pa sa'yo parang okay. Okay, basic na yan. Galing na ako dyan eh. Mag-aaral na lang ako talaga. Oo. Kailangan mo na lang magbasa para ma-apply mo yan. Kasi that's a very unique perspective na pinasukan mo, na pumasok ka ulit sa college na may profound sense of wisdom ka. Anong pinagkaiba nung may ganun kang awareness compared nung sumalang ka lang nung college, nung first time mong nag-college? Malaki kasi nung college ako, nung una kong salang, lito pa ako eh. Hindi, hinahanap ko pa yung sarili ko eh. Unlike ngayon, nakita ko na yung sarili ko eh. Kailangan ko na lang i-apply yung kailangan mong iplano eh. Yun, nung first year ko, first salang ko sa Manila, wala talaga. Hindi ko pa makita. Pero, ang sabi sa akin ng magulang ko, ganyan. Sinusunod ko lang talaga ang parents ko. Basically, sinusunod ko lang yung parents ko. And, siyempre, kailangan mo din magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Kailangan mo sariling desisyon. Kasi bandang huli, ikaw din ang masusunod talaga. Na kasi pag all the time sinunod mo yung decision ng magulang mo, parang nawawalan ka rin ng sarili mong nawawalan ka rin ng sarili mong gustong mangyari. Alam natin na gusto namin na alam namin gusto niyo yung best sa amin, pero sometimes yun nga we have to make our own choices din. Kasi hindi ka mag-grow kapag hinahayaan ka, pag nasa comfort zone ka lang talaga. Kapag ganun, kailangan mo lumabas. So far ngayon ay okay ka na sa schools, okay ka na sa music career, sa mga gigs, and nakita ko ngayong latest mong mga gigs, so congrats doon. And na-curious ako sa mga songs na ina-upload mo. How much of those songs ay based sa totoong buhay mo, and how much of those songs naka-based sa observation mo sa lipunan? Depende sa mga track na nilalagay ko. May track ako na pinupunto ko yung mga nangyayari, may track na para sa akin, may tracks na hinihiwalay ko. Kasi ang pangit ko, isasama mo lang, i-compress mo sa isang kanta, di ba? Malilito yung makikinig sa'yo. Ano ba tinutukoy nito? Bakit nagtalon dito, nagtalon doon, nagtalon sa ganyan, di ba? Yung tipong ang kanta mo, nagsisenti ka dahil nakipag-break up ka. Tapos ang sunod mong lyrics, binabash mo na yung gobyerno. Di ba? Dapat may isa ka lang talaga eh. Kaya yun, kailangan mo din fundamentals pagsulat. Kailangan mo kasi kung magsusulat ka lang ng basta, wala, 'di ba? Parang walang flow yung mensahe mo, 'di ba? So, sa'yo, saan ka mas nag-enjoy magsulat ng kanta? Yung mga personal experiences mo or yung mga na-observe mo sa mga nakapalibot sa'yo? Na-enjoy ko yung nangyayari talaga sa akin kasi once na nagsulat ako yung nangyayari sa akin, tuloy-tuloy na yan, nagko-connect na yan eh. Kasi ikaw yun eh. Okay, ito ako, nangyari sa ganito sa akin. Anong ginawa ko, 'di ba? Pero parehas din eh. Nakakasulat din talaga ako based sa pero mas maganda yung sarili mo talaga.
Kasi ang maganda rin kasi sa rap na hindi masyado na-highlight ng iba is that ang galing ng rap maggawa ng mensahe pag related sa social issues talaga, di ba? Yung kanta ni Naglaknay na Sirena, yung Dapat Tama, halos lahat raps yun kasi mas madaling nare-retain ng mga tao eh. So sa part mo, are you willing kung halimbawa gumawa ng mga songs related to sa iba't ibang social issues na kailangan pagtuunan ng pansin? Willing ako. Nagsusulat talaga ako niyan eh. Actually, meron nga akong mga baon sa sa notes ko noon. May mga sulat ako di ko lang nailalabas kasi sa music kasi kailangan mong maging apolitical kasi Yes, true. 'di ba? Kailangan mong maging balance kasi negosyante ka din sa music eh. Binebenta mo yung kanta mo sa tao, 'di ba? Ayaw mo naman magkaroon na may hit sa yung ganto dahil ganyan. Especially kung yung nagawan mo ng rap ay isang malaking grupo ng organisasyon. So parang Saka nakakatakot din. true. So totoo. Pero dati kasi very open pa lahat eh, 'di ba? Sa yung mga ganong kanta. Pero question ko pala, for sure, yun nga, nasabi mo na kanina, being a rapper is also a businessman. So, how do you set yung mga rates mo bilang isang rapper? Kasi for sure, is it by the minute, is it by the hour, or by the night lang na nagpe-perform ka? Yung rate kasi depende sa track sa akin ngayon. Kasi di biro mga paglabas ng kanta eh, kailangan may budget ka din talaga. Kung gusto mo ng quality, kailangan mo may budget ka. 'Di ba? And katulad, mas mataas yung nagastos ko sa truck na ito, mas iba yung presyo niya compare sa ibang truck, 'di ba? Then yung sa rates, lately lang din ako na-aware sa ganyan kasi nabuso din ako eh. Nabuso ko, nagdaan ako sa ganyan. Yan yung sinasabi nila proseso, buburautin ka nila, tapos hindi pa maayos yung trato sa iyo, papabayaan ka lang nila. Natauhan talaga ako sa ganyan, kaya okay din yung mga nangyayari ngayon. Shout out sa'yo, Kuya Alvin Kudos. Sir Alvin, kasi I think sa last naming usap, yun yung pinaka-main advocacy talaga ni Sir Alvin. Na parang, ano tawag nito? Nagiging papuri lahat kay Sir Alvin na usapan natin. So, to continue tayo doon sa mga gigs mo, napapansin ko, in fairness din sa rappers, pag nagpe-perform kayo in public, ang kinakanta nyo lang talaga is yung tracks ninyo. Parang unlike bands, acoustic bands na pwede kang pasahan ng note na may pera, tapos magtutugtog ka ng ganito, kakanta ka ng ganito. May time ba na may nangyaring ganun sa'yo sa isang gigs na nag-request sa'yo ng kanta? Wala naman. Dapat nga mas tangkilikin nila yung mga original composition kaysa sa mga diba? Yung parang covers nung Kasi pinaghihirapan nila yung pagsulat nila, ginastusan nila yan para ma-share sa inyo. Kaya suportahan nyo na lang, walang mawawala naman sa inyo, diba? This show is also brought to you by ALM Events and Talent Management. Make your occasions fun, exciting, memorable, and professional with ALM Events. For more details, you can click down the link below and have access to various talents ranging from host, artists, influencers, and ambassadors that fits your event needs. Thank you so much, ALM, for being a part of this episode. And now back to the show. Okay, so we are back. So for the first time, may sponsor segment na tayo. So we forgot to mention very thankful kami for our sponsors for today, Rustic Cafe, for this amazing venue, amazing coffee, and as in wala yung ganitong setup if hindi dahil sa Rustic Cafe. So bisitahin nyo sila dito sa Daet, Camarines Norte, and follow their Facebook page sa link below. So let's just continue with the conversation. And aside pala sa rap, Chef, isang nakita ko rin is you are a fan or very advocate ka rin ng mga skaters dito sa lugar natin. So ano ang kagandahan ng skating as a passion or hobby compared sa cycling, compared sa ibang forms of transportational na mga ganong extreme sports? Ang skate kasi lifestyle yan eh. Sport siya extreme, pero once na ma-in love ka sa skate, ako kasi skater talaga ako eh. Start ako 2010.
Hanggang ngayon, nag-skate ako. Pero pasungkit-sungkit na lang kasi busy na din sa buhay eh. Then, yung pinasok ko yan, naging lifestyle yan kasi magugustuhan mo talaga eh. Kapag ginawa mo lang siyang hobby, okay lang din naman siya. Ang pinagkaiba niya sa ibang sports is mas delikado siya. Sa Mas totoo. delikado Sa siya totoo. sa totoo lang. And di rin basta sa skate kasi magastos din yan eh. Bibili ka ng sapatos, masira yung sapatos mo, papalit ka niyan siguro every 2 months kasi yung skate kasi is may liha sa taas, sa ibabaw para maging grip. Magastos din ang skate. Yan ang pinagkaiba niya sa ibang sports. So bagay kasi compared mo naman sa cycling, kahit naka full gear ka na safety sa skate at sa bike, mas delikado pa rin ang skating kasi wala kang kakapitan pag nagka-aksidente ka eh. So far, may na-aksidente ka na ba sa skating or ano yung pinaka-worst injury na nakuha mo? Worst injury ko is way back 2019 sa MSP sa Manila, sa Paco. Na-dislocate ko yung pako, fractured my fibula, yung bone dito sa paa natin. Almost 4 months ako hindi nakalakad eh. May semento pa ako. Nag-ano lang ako, saklay. Pero okay naman, di naman ako binakalan kasi nagdikit pa yung buto. Pero sa payo ko sa mga ibang skaters, doble ingat sa paglalaro. Kasi di lang yan masakit, magastos din yan. Oo, sa totoo. Kasi pag yung fracture pa lang, for sure, almost 100,000, more or less. Correct me. Depende sa type ng bali mo. At syempre, parang depende din sa ospital. Depende sa hospital talaga. Depende rin sa ospital. Tapos, kasi ang isa rin sa mga kagandahan na dito sa yung being dito sa Daet na very small lang talaga tayo dito is that you have also an opportunity na maka-inspire ng mga rising din na rappers tulad mo. So may mga na-encounters ka na ba encounters? Grammar. May mga na-encounter ka na ba ng mga kabataan na lumalapit sa iyo na narinig yung gawa mo din, gustong matuto sa guidance mo? Oo, madami. May mga mapa-skate, mapa-music, madami. Mostly mga bata lang din eh. Nagsabi, Kuya, ang lupit mo, nakikita ka sa YouTube. Rap ka naman, paturo din ako. Tapos yung iba, nag-chat, collab naman tayo. Sorry, pero hindi mo pagbibigyan talaga lahat eh. Sa totoo. Kasi pag pinagbigyan mo lahat ay ikaw din ang may stress. Kasi may times na may nag-request ng interview sa akin, Calabarzon. Sabi ko, hindi kaya. So, kahit gustuhin mo, di ba? So, yung mga kabataan na mga nag-message sa'yo, nakikipag-usap sa'yo ng ganun, ano ang pakiramdam nun? Kasi, given na dumaan ka rin sa ganung stage, at ano yung una mong sinasabi sa kanila pag humingi sila ng advice sa'yo? Masarap siya sa feeling. Pag naghihingi sila ng advice sa akin, sinasabi ko lang yung yung totoo. Nirerekta ko agad sila, wala nang paligoy-ligoy. Ganito gawin mo, okay, ganyan, ganito gawin mo. Pero ako dati kasi mahihain ako eh. Pero mali yun, that alisin yung hiyaan nyo, that makapal ang mukha nyo, tanong lang kayong tanong para matuto kayo. Yes. Kasi usually pag ang konsepto kasi ng hiya, alisin mo yung hiya mo, magsalita ka lang ng ganito. Sa part natin, madali sabihin. Kasi parang nalagpasan na natin, di ba? Pero yung pag ikaw yung nandun sa sitwasyon na lalabanan mo yung hiya mo, talagang grabe ang i-overcome mo pa. Kasi kahit sabihin mo na wala kang pake sa opinion ng iba, yung tingin mo naman sa sarili mo na, tama ba yung ginawa ko? Ang cringe naman nung gawa ko. Hala, baka hindi na magustuhan ng iba yung sinasabi ko. So parang, even this sa ganitong format natin sa recording, may ganun din akong mga hiya. Pero syempre, you have to, I love doing this. So parang, kailangan continue pa rin. And, I agree sa advice ni Jeff. As simple as it may seem, para mawala ang hiya mo, go ka lang. Go lang. Isalang mo lang talaga. Kasi, may sabi niyan sa akin si Papa eh. Yung any step to success, parang naliligo ka lang daw ng malamig na tubig. Sa una,
ang hirap maligo ng unang buhos, di ba? Pero tas after ng buhos mo, ay, dire-diretso na yan. Oo. so usually ganun. So, isa sa mga natanong ko na rin ito kay Sir Chan, ano ang long-term vision mo sa ganitong klaseng career as a rapper? Kasi you are an influencer, content creator, a rapper, a nursing student, and at the same time, as in negosyante ka pa, ang dami mong endeavor. So, how do you see this in a long-term setting? Given na ang industry na kinabibilangan natin is labeled as a temporary or a niche na industry pa lang ngayon. Basta ako, ang focus ko talaga is patuloy ako sa paggawa ng music. Ako gumagawa ako ng music kasi gusto ko talaga eh. Yun lang yun. And gusto ko din talaga maabot yung top. Gusto ko makapasok sa Manila. Gusto ko kumalat din yung... Kasi yun ang gusto ko eh. Kasi kapag ginawa mo lang yun, kasi tas gusto mo, tas ginawa mo yung... Binigay mo yung best mo, mangyayari yan. Tapos, ano tawag nito? Since yun ang gusto mong mangyari in the long term, so how would you say na nakuha ko na yung gusto ko marating as a rapper? May parang tawag nito, hindi naman siya goal eh. Parang meron ka bang sign na hinihintay mong dumating sa'yo na, okay, masasabi mo sa sarili mo na I've made it sa career na ito? Sa ngayon, hindi ko pa masasabi yan kasi wala pa, malayo pa talaga. Gutom na, pero yung layo na yun, mas lalo akong nagugutom doon. Kasi mas, habang kahit matagal pa yan, mas kailangan mo mag-push harder para mapalapit ka doon. Kasi kapag wala kang ginawa, imbis na papalapit ka, hindi ka gagalaw din. Nandun ka lang eh. 'Di ba? And at the same time, parang ang maganda naman sa'yo is habang mas malayo yung gusto mong marating, ibig sabihin nun, mas mahaba din yung journey na pagdadaanan. Saka dapat di pinapansin yan. True. Kasi dadating ka na lang sa ganyang point. Kasi nasa proseso naman talaga tayo lahat eh. And, sorry. Sarap kasi nung kape. So, ang isa sa mga, ano tawag nito? Isa sa mga gusto ni Sir Chan dati, o hindi naman pala, I think until now, gustong-gusto ni Sir Chan is mapalaghanap ang Bicol rap or even the Bicol rappers dito sa, di lang sa Bicol region kundi sa Manila or even the national level. So sa'yo, Jeff, ano ang personal advocacy mo as a rapper din? Buhayin ang hip-hop rap scene dito sa Daet. Same lang din kay Sir Chan. Kasi sayang yung mga natatagong talento dito sa Cam Norte, madami talaga. Hindi lang si Daet, meron Labo, may Talisa, may Basud. Ano lang sila eh. Kulang lang talaga sa exposure, kaya ganun. Usually ba ang rap scene ba dito sa Cam Norte, paano mo siya ma-describe? Is it flip-top battles or more on gigs ang rap industry dito sa atin? Yung mga OG natin dito, yung mga nauna, more on flip-top, more on battle rap talaga sila eh. Itong bagong generation, more on creating music na lang talaga. Saka nag-evolve nga tulad ng sabi ko, meron na silang melody, meron na silang maayos na flow. Hindi ko sa yung walang maayos na flow yung mga dati. Pero may mga kanya-kanya tayong genre nga eh. Kasi tulad nga sa gangsta rap, kasi gangsta rap yung mga nauna talaga dito eh. Tulad ng Republican, mga old school rap, diba? Compare mo sa tunugan ngayon, iba na talaga eh. Talagang nag-upgrade. Kaya yun, kaya nakakatuwa talaga dito kasi nag-upgrade na lahat. Kasi nasasanay na ako sa kasi. Isa sa pinaka maganda sa rapping is that booming siya. Yun ang maganda. Booming lagi ang rapping industry. At the same time, nakakalungkot din kasi laging booming ang rap industry. Ibig sabihin, pag lagi siyang booming, every time na booming siya, ibig sabihin, hindi niya na-maintain maging, maging mainstream talaga. Na usually, pag nag-viral, saka lang nag-viral lang isang rap, saka lang ulit na-appreciate ng tao yung rap. Hindi siya yung common na gusto mo ng ganitong kanta, hanap ka ng rap. So correct me if I'm wrong. So yun kasi ang
parang minor observation ko sa Naiintindihan ko. sa industry. And to add to that, Jeff, since advocacy mo na mabigyan ng boses or mabigyan ng additional exposure yung mga local rappers natin dito, ano sa tingin mo ang challenge sa kanila? Kasi exposure sa social media, super dali na yun eh. Pero dito sa local scene natin, ano pa yung nakikita mong struggles nila maliban sa exposure kung bakit hindi masyadong nag-click or nagbo-boom lalo ang rap industry dito? Yung mga artist na nakikita ko dito is may talent sila pero kulang talaga sila sa budget. Kasi hindi talaga biro yung maglabas ka ng kanta. Pero kung may nakikita ako na na kahit wala silang budget, talagang gumagawa sila ng paraan para makaproduce ng kanta. Solid yung mga ganun tao eh. Kasi mas lalo silang natututo sa mga ganung bagay kasi nag-eksperimento sila eh. Wala sila nung ganitong bagay. So search sila. Ano kaya pwedeng alternative na nagamit para makarecord daw. Okay yun kasi mas nahuhulma lalo sila kumpara sa iba, diba? Na may iba kasi na hindi ayoko mag-rap kasi wala pa akong ganitong microphone. Ayoko mag-rap kasi wala pa akong music. Kumpara mo naman sa tunay na kahit naka-headset lang yan, naka-cellphone lang yan. Mag-rap talaga at mag-rap kasi sila. gusto nila yun. Dati mga ganun. May kilala din kasi ako na gusto nila mag-rap pero sila mismo hindi gumagalaw para makaproduce ng rap. Diba? Yes. Ayan, nakukuha ko siya na yung tipong gusto mo lang siya pero hindi ka desidido na makuha yung gusto na yun. So, it's a fine line na ang hirap basagin no? Kasi kailangan mo ng disiplina din sa rap eh. Hindi siya yung katulad nung sa singing na kahit anong lyrics ang ikanta mo, so long as maganda ang boses mo, people will remember you. Kasi sa rap, madami ka pang kailangan na tansyahin eh. Diba? So yun ang kaya very underappreciated ang mga local rappers natin. Kaya very thankful ako na nagkausap tayo ng ganito. And isa pa sa mga sa mga nakikinig. So if you want to listen sa music ni Jeff, everything is linked down below. So hindi pa ito yung katapusan. Parang nagpo-plug. Nag-ano pa tayo. And ang isa din sa mga napansin ko kasi I've been watching your video sa profile mo sa Facebook and seeing your growth na yung mga first performance mo na yung hindi ka masyadong maggalaw on stage, then sa mga videos na grabe na ang galaw mo on stage. So gaano katagal para ma-develop yung ganong confidence mo? Noong una talaga mga performance nahihiya ako eh. Pero kailangan mo labanan talaga yun eh. Kailangan as a performer, kailangan makapal talaga ang mukha mo eh. Yan ang kailangan mong alisin unang-una. Kasi dyan nakatingin yung tao eh. True. Magpe-perform ka, mahiya ka. Anong tingin sa'yo ng tao? Diba? Kailangan perform ka, give mo yung full energy mo, do your best. Diba? Impress mo sila. Kasi tawag nito, natatawa kasi ako na alam mo yung mga kumakanta sa public na put your hands in the air tapos walang di sumasabay doon sa rapper. Na-encounter mo na ba yung ganun? Or kung hindi pa, kung isa akong performer, nangyari yun sa akin, how should I handle yung ganung situation? Na hindi sumasabay yung crowd sa pag-hype mo sa kanila. Mahirap talaga makuha yung kiliti ng crowd pag hindi din talaga sila sumasabay. Kapag hindi nila trip, tas ayaw talaga silang sumbay, hayaan mo, do your thing. Kasi wag mo na lang pansinin yan kasi sa'yo pa din yan nakatingin eh. Ikaw yung nasa stage eh. Diba? So parang kahit may sumabay man or wala, maaalala ka pa rin nila. Pero so far, given your experience, your journey ngayon, I am curious kasi naniniwala ako na ang mga pagkakamali ng isang tao, yun yung naguhulma sa atin sa kung ano tayo ngayon. So in your journey as a rapper, ano ang mga pagkakamali na nagawa mo na naka-apekto din sa'yo talaga and paano mo siya na-adjust na bago? Siguro yung mga pagkakamali ko is yung mga iba kong nilapitan tao. Kailangan mong
piliin yung mga papasok sa bilog mo kasi hindi lahat ng yan pag lumapit sa iyo is pure intention. Okay. Kailangan maging alerto ka. Kailangan mong pakinggan yung energy mo kasi energy never lies. Kailangan mong pakinggan yung sarili mo. And lawakan mo lang din yung pag-iisip mo, men. Kasi I think yun ang masakit na part eh. Kung ang naging pagkakamali mo is hindi performance yung nasabi mo kundi messing with, di naman messing, parang hanging out with the wrong people na pinagkatiwalaan mo at some point na very betrayal. Saka very yung betraying. ingatan mo sarili mo kasi huwag ka magpapaabuso lalo na sa mga ibang organizer. Ingatan mo ang pangalan mo. So, since sa ganong learnings mo, ano na ngayon yung mga tinitignan mo para hindi na yun maulit sa'yo? Mag-set ka ng plano before ka mag-conduct ng desisyon. Isipin mo mabuti kung tama ba yun, kung okay yung desisyon mo, yung plano mo. Isipin mo ng siguro 5 to 10 times bago ka magbitaw ng salita. Kasi mahirap magbitaw ng salita, 'di ba? Kasi parang yun nga sinasabi ng mga kapulisan, baka gamitin din sa iyo yung sinabi mo eh. So pagdating naman sa mga organizers, wag na tayo magbigay ng pangalan. Mahirap na. ano na yung napapansin mo na red flag sa isang organizer na prone kang maabuso na hindi mo napansin noon? Ano, excuse me? Yung, diba, sabi mo na abuso ka before ng mga organizers. So ngayong aware ka na sa mga gawa nila, ano na yung una mong tinitignan para ma-determine mo na kung ang isang organizer ay nandyan para abusuhin ka or nandyan para legit na kunin ka as a... Unang-una, dapat kapag kinuha ka nila, dapat iparamdam din nila sa'yo na inaasikaso ka nila. Hindi yung basta nandiyan ka lang para mag-perform ka lang. Kasi isipin mo, artist ka. Hindi naman sa nilalaki mo yung ulo mo, iniingatan mo lang yung sarili mo para hindi ka maabuso. 'Di ba? Kasi magpe-perform ka, 'di ba? Tapos di ka asikasuhin, parang ipapabayaan ka lang. Hindi yun tama. Dumating ba sa point na ang pinayad lang sa'yo ay pinakain ka lang para mag-perform ka? May ganun bang cases na nangyari sa'yo? Minsan nga wala pa eh. Ay, seryoso? Nagdaan din kami dyan. Kaya sa 2 taon na nadaanan ko yung mga ganyang face. Kahit tubig, kahit ano? I mean, may tubig na lang, pero yung treatment is... So at least buti diba? nakalagpas ka dun. Kasi if hindi mo na realize yung ganun, malamang baka... Di yun, lagi nandyan yun, di yun mawawala. Lalo na kapag nagsisimula ka lang. Yes. Nagsisimula ka pa lang. Kasi aware sila na hindi ka pa familiar sa ganung larangan eh. Tapos nakita nilang may potential ka. Oo. Parang, ay, makakatipid tayo dito. Tapos maganda pa yung rating sa event. So, diba? nakaka-bad trip nga yung ganun eh. Isa na mention mo kanina na may mga rappers na lumalaki ang ulo. Kasi, kung mapapansin natin, ang rap industry, kung talagang magaling ka, you can build up this sense of yung angas na confidence. Diba? So, sa'yo, Jeff, paano mo nababalance yung confidence mo na hindi umaabot sa point na nagiging mayabang ka na? Paano mo chine-check yung sarili mo sa ganun? Ewan ko. Kasi para sa akin, siguro kung tingin nila sa akin mayabang kasi hindi nila talaga ako kilala talaga eh. Hindi kami close. Yun yung mga taong magsabi lang sa akin mayabang. Pero kung alam mong nakakasama kita, tas kaibigan talaga ata, hindi eh. So usually depende talaga sa mga taong nakapalibot sa iyo eh. 'Di ba may mga taong akala mo mayabang pero di naman talaga. Kaya wag niyong husgahan agad. May bravado lang talaga, ganun kaano yung confidence niya. Saka mahirap din kasi pag lagi mong inaano yung tao, friendly ka, mahirap din yun. Baka doon nagsisimula yung abuso. So parang doon sa yung ganung klaseng confidence, kahit mag-label man silang mayabang sa'yo, at least sa'yo, may barrier kang nasiset. May boundary ka na sa ganung asta. So that's good advice din sa ating mga ano eh. So parang to end this episode, una, yun nga, very thankful ako sa
parang ang iksi lang ng usapan. Oo nga eh. Parang actually bilis nun. parang ang bitin din sa akin. No? Gusto ko pang mag-usap sa mga susunod pero maybe in the future kasi Yeah. this won't be our last encounter for sure. Sigurado ako dyan. And it would be a huge sin sa mga listeners natin if hindi ka magbibigay na sample ng either freestyle or bars na gusto mong ibahagi dito. So, the floor is yours, Jeff. So, everyone, Jeff, ang isa sa mga magagaling na rappers dito sa Daet Camarines Norte. Mag-freestyle na lang ako. Okay Sige, lang sige. ba yun? Okay na okay. Asul, pula, puti, dilaw ang kulay ng ating watawat. Wala nang ang trabaho, inchik pa kalat-kalat. Imbakan ng basura ang turing ng ibang isla. Bayad na Pilipino di naman ang kumikita. Nakatres ka doon na sakto, nakuha mo yung pera. Ikaw ay nakulong kasi ang dami ng pruweba. Ang dami na nila na gusto ka pa rin makita. Bulag sila sa'yo o king ina naman, di ba? Oh, soon, parang I will ask private sessions for freestyle. Kasi napakagandang ano niya eh. Napakagandang avenue niya, di ba? Na matuto ka mag-freestyle, mas magaling ka maging impromptu magsalita. So, hopefully, mapakoach ako. So, with that said, thank you so much for listening to this episode of Chill Talks Podcast. This is the first time na nag-video format kami. So, if there are changes or comments that you want us to improve upon, please leave them down on the comment section below. Okay lang yan sa akin. So long as it can improve yung format ng show, we would highly appreciate it. So again, thank you so much sa Rustic Cafe and ALM Talents and Events for sponsoring this episode. Again, Sir Jeff, thank you so much. Thank you po. Thank you. Ayan. Alright. Thank you. And this is your host, PJ, and we will see you all on the next one. So again, follow Chill Talks on the links down below, and also stream, follow, and support our local rappers here in Daet Camarines Norte. Bye-bye. Yes. Bye-bye.